namimiss namin. Ganyan na lang kami. Umiiyak na lang. Habang nagluluto ako, naglalabas siya agad ginagawa niya. Alam ko, hindi niya alam. Nandito ako sa may hagdat. Sobrang miss na gusto ko namin yun. Sabihin ko nga, nagtungan na siya. Hindi siya umiyak. Ate! Uy! Baka mapano ka, huwag ka na umiyak. Huwag ka na umiyak. Ano gagawin natin? Mapano ka? Ayun nga pa mga bossing ko. Parang na-miss ko lang bigla si Joelyn kagabi. Ang ginawa ko pa mga bossing ko, inopen ko yung cellphone nung ano nga po, conversation niya ng boyfriend po niya. Sabi daw ng boyfriend niya, nakuha na ng boyfriend niya yung result. Ang sabihin daw sa amin at nag-aalala nga daw po yung mami din niya at saka yung boyfriend po niya. Sabi ni Jolene, huwag sasabihin kay mama. Huwag daw sa akin sasabihin. May katigasan talaga ng ulo yung aking anak. Yun naman po, gusto namin siyang, sabi niya sa akin, mami, 2 days lang may sakit yung boyfriend ko, pinagpapa-check up na kaagad sila. Ang sagot ko sa kanya, halika, magpa-check up tayo. Sabi niya, wala to mami, sipon lang, laging ganun. Dapat pala, ako inasunod, halika, kahit kaladkadin mo, halika, kailangan magpa-check up ka, kailangan ganun. Huwag tayong magbabase sa sinasabi ko nila. Hindi mami, wala to, sipon lang to. At saka, nagpa-check up po kasi kami noon. Nagkaroon siya ng na nagka-phobia siya dahil ang aga namin doon, gabi na kami, alas 7 na kami nakasalang. Kaya sabi niya, napakatagal daw po. Tagal namin sa ospital. Tapos magpapacheck up naman kami ng niya, sa sore eyes po yun. Ang tagal po. Magpapacheck up naman kami nung, yun nga po yung, daw, masakit daw ang puson, sipon lang, wala daw po yun. Ayun. Nung papacheck up naman kami, sabi po niya, wala daw po yun. Ngayon sabi ko, siya sige, kayong dalawa ng boyfriend mo magpa-check up. Ayun, sumama naman po siya. Pero kung kami po talaga yun, naku, walang lusot po yun. Yun po ay hindi kami papayag na hindi siya ipakukonfine. Ultimong reseta po mga bossing ko, ng gamot po niya, itinago niya sa amin. Sabi niya, Biogesic lamang po, or paracetamol, yun lang daw po na reseta sa kanila. Hindi ko alam kung bakit ganun. Lahat na itinago. Parang hindi ko alam kung ginusto na talaga niyang mawala. Mantalang kapag may gusto siyang bilhin, may gusto siya sapatos, ang dami nga sapatos doon, di niya pa nagagamit. Mami, gusto ko ng ganito. Bili ka agad kami. Walang humpay na order niya sa mga online. Araw-araw dito, libo-libo binabayaran ko. Yung mga gusto niyang ganun, ang bilis niyang mabili, ang bilis niyang masabi. Pero yung pagdating sa kalusugan, ay niya sabihin. Medyo na lang ako doon kasi may nabasa ako doon. Ang sabi ng boyfriend niya, Jo, sana ako na lang ang may sakit.
inaano ko sa ng boyfriend niya. Ang bait naman. Matigas lang talaga ang ulo ng anak ko. Palagi sinabi na nga na may UTI siya. Bumili pa pala ng soft drinks. Kasi mga boss, putol-putol yung pagbabasa ko. Minsan di ko kayang basahin. Yung paglilinis na kinakabahan ako, sumasakit ang dibdib ko. Baka may iba pa ako makita. Kaya putol-putol po siya. Kaya pag okay ako, saka ko siya tinitignan. Kapag, titignan ko na to ha, yung mga ganun. Hindi buong isang araw. Pati po yung pagbabasa ng conversation, hindi lahat po yun. Parang tigkakaunti lang. Umiiyak po yan dyan. Umakit na ako dito kasi ayun. So, sabi ko sa kanya, binasa ko yung conversation ng boyfriend ni Jovelyn at saka si Jovelyn. Talagang may pagkamatigas talaga ulo ni Jovelyn. Makatungala ng iyan. Nag-miss po kasi namin si Jovelyn. Hello pa mga bossing. Ngayon pa mga bossing ko. Yung mister ko bumigay na. Siguro napanood din niya na wala akong mapagsabihan. Tapos ngayon umiiyak po siya. Kaya papakita ko sa inyo. Umakit ako dito. Tapos na ako magluto ng umagahan. Ngayon, iniwan ko siya doon. Tignan niyo po ha. Akala ko po ang mister ko matigas. Umiiyak po pala rin. Kasi syempre ang babae showy. Tapos siya po yun, umatuon lang iyak. Ay, minsan di ko nakikita. Sinusolo lang din niya. Hindi ko alam hanggang kailan to. Kasi kung sakit, i-maintain lang naman eh. Pero yung sakit na namimiss si Jovelyn, hindi matanggap. Hindi ko alam hanggang kailan po ito. Tapos kahapon, pinatay ni Jovelyn yung ilaw para daw makatulog ako ng mahimbing. Eh, hindi ako sanay. Sabi ko, ang dilim. Tapos biglang nag-pop up yung cellphone ni Jovelyn, nagbigay ng liwanag. Kasi nasa gilid ko yung cellphone niya. Biglang, nagliwanag. Cellphone po ni Jovelyn. Binigyan ako ng ilaw. Tapos yung nakatulog na ako.